Magandang hapon po, and I really want to say this just like, as we, every time po kaming mga pastors and teachers, preachers na inatasan ng Panginoon, whatever it is that we do here, we really acknowledge po na ang kamay ng Panginoon ang siyang gumagalaw. And it's a privilege. It's really a privilege to stand before you at maging mensahero. Yan. Mensahero ng Panginoon ngayong hapon na ito. And dalangin ko na bukas ang ating mga puso para tanggapin kung ano yung message na binigay ng Panginoon sa atin. Yeah? And you know what I'll be sharing with you, sa totoo lang po, no, this is also in line with what our dear pastors, Pastor Giselle shared sa ating morning service. By the way, si Pastor Giselle and Pastor Marlene, welcome back natin. Actually, for how many weeks nawala sila kasi they've been all over the place. Isang Sunday, nandun sila sa Sydney, meron tayong Sydney Connect, tapos punta sila ng Bahrain, meron silang church na they minister there, and they went to Dubai. Baka akala nyo, nagbakasyon lang sila. Ay, trabaho po yung kanilang ginawa. So we're glad that you're back with us, Pastor. Right? Okay, Ephesians chapter, taga-Filipos, yun po yung sabi niya sa Tagalog, no? Sa chapter 1, verse 6, sabi po niya dito, natitiyak kong ang mabuting gawang pinasimulan sa inyo ng Diyos ay kanyang lulubusin hanggang sa araw ni Hesu Kristo. Yung inaawit natin kanina na greater things. Meron po doon portion na sabi niya na, kung hindi pa tapos ang Panginoon sa buhay, hindi pa siya tapos sa'yo, ibig sabihin hindi ka pa tapos. Bakit? Dahil siya na nagsimula ng mabuting gawain ay siya din ang tatapos niya. Naniniwala ba tayo dyan? Yes? I am confident. Sa English, sabi niya doon na, He who began a good work in you is faithful to complete it. Muli sa Tagalog, natitiyak ko na ang mabuting gawang pinasimulan sa inyo ng Diyos. Sinong naniniwala dito na merong sinimulan ng Panginoon na mabuting gawa sa buhay ninyo? Yan. Okay. Bakit ba tayo nagtatanong at nag-a-ask tayo ng response sa inyo? Kasi ganun po talaga yung ating gawain na kung saan alam natin na parte tayo, no? Whenever the Word of God is being preached, at alam natin na para sa atin ito, kung kaya tayo ay nagre-respond. So, wag po kayong wag po kayong magsawa na kung nagtatanong ng preacher, okay, sino dito? Ay, naman. O, hindi na. Alam ko namang hindi po ganyan attitude natin. Okay? So, taas lang ng kamay, nagre-respond lang tayo ng amen, ayos lang yon, di ba? Kagaya pag tinanong ko kayo, ilan sa atin dito, okay, pag ikaw ay inaantok, magsabi ng amen. O, di ba? Yung ganon. Pero, natuwa ako. Madaming nakikinig ngayon. Mga 3 lang yung Di, honest lang talaga, medyo inaantok. Okay, but anyway, I'm glad you're here. Okay, so katiyakan. Meron tayong katiyakan ng mabuting gawain na sinimulan ng Panginoon, ng Panginoon Diyos ay kanya ring tatapusin o di kaya lulubusin hanggang sa araw ni Hesu Kristo. Alam nyo, ang ating Panginoong Diyos ay napakabuti, right? Kaya sinasabi natin parate, God is good. All the time. Yan, mabuti ang ating Diyos. At dahil sa kanyang kabutihan, nakikita natin din ang kanyang mabuting gawain. Okay? So greater things are coming, yun yung inawit natin kanina. At gusto ko din dahil sa pag-worship natin, inawit din natin na, greater things are coming. And why we are assured that greater things are coming? Because we have a great God. Dahil meron tayong dakilang Diyos na siyang ating pinupuri. Kumbaga, yung kanyang gawain, it emanates from who He is. Dahil siya'y mabuti, kaya tama lang or dapat lang na mabuti ang kanyang ginagawa sa buhay natin. Kaya yun po yung title ng ating mensahe ngayong hapon na ito, Mabuting Diyos, Mabuting Gawa. Tama? Mabuting Diyos, mabuting gawa. So, nauuna na nakikita natin ang kabutihan ng Diyos sa buhay natin kung kaya't we are confident na mabuti ang kanyang ginagawa sa atin. So, 3 punto lang po na nais kong himayin natin from this verse. No? Unang-una, katiyakan sa mabuting Diyos. Yung magkaroon tayo ng katiyakan sa mabuting Diyos. Pangalawa po, I will expound on that later on. Pangalawa, mabuti ang Diyos at mabuti ang kanyang gawa sa akin. Okay? Mabuti ang Diyos at mabuti ang kanyang gawa sa akin. At ang pangatlo, ang Diyos na nagsimula ay siya ding Diyos na tatapos. Okay? So those are 3 points. Basic lang po. So pagkababalikan po ninyo yung verse na yan, na madali nyo pong siya i-dissect. No? 3 points lang po na yon. So unang-una, no? Katiyakan sa mabuting Diyos.
Ang salitang katiyakan po, ang ibig sabihin nito, or synonyms po ng word na katiyakan ay kasiguruhan. Yung sigurado ka. Yung sure ka. Kaya nga sa English, sabi niya confident, you know? Meron kang confidence. Sure ka na. Ano pa po? Yung salitang pagtitiwala. O di kaya kumpiyansa. Gaano mo kakilala ang Diyos sa buhay mo? Meron ka bang kasiguraduhan kung sino siya sa iyo? Okay? So pwede natin pag-usapan. Dito natin ipapasok yung katiyakan versus pag-aalinlangan. Kasi yun yung opposite ng katiyakan. Yung nagkakaroon tayo ng alinlangan. Pero naniniwala ko sa lugar na ito, walang nag-aalinlangan patungkol sa kabutihan ng Diyos sa buhay nila. Amen? Okay, but ang tanong ko dito is, gaano ka kasigurado? Ano ang iyong kasiguraduhan pagdating sa iyong salvation? No? Yung tinanggap natin na, yung salvation natin sa Panginoon. Gaano tayo kasigurado na tayo ay pinatawad na, that we have been forgiven? Kumusta naman yung katiyakan natin na tayo ay pinagpala na niya? Do you believe that? Do you believe that you are already blessed in Him? Diba? Yung mga katiyakan natin sa mga bagay na ito. Sabi nga niya sa Ephesians chapter 2 verse 1, this is pertaining to our salvation, yung ating kaligtasan. No, sabi niya, noong unay patay kayo dahil sa inyong mga pagsuway at mga kasalanan. Sinusunod ninyo noon ang masamang takbo ng mundong ito at napailalim kayo sa pinuno ng mga kapangyarihan sa himpapawid, ang espiritong naghahari sa mga taong ayaw pasakop sa Diyos. Ang totoo, tayong lahat ay dati ring namumuhay ayon sa pagnanasa ng ating laman. Totoo ba yon? Oo. At sumusunod sa mga hilig ng katawan at pag-iisip. Kaya't sa ating likas na kalagayan, kabilang tayo sa mga taong kinapupuotan ng Diyos. Kaya nga sabi, no, nung hindi pa tayo nakakakilala sa Panginoon, in fact, the Bible says na we were enemies of God, no? At sabi niya dito, subalit, sabihin mo nga, subalit napakasagana ng habag ng Diyos at napakadakila ng pag-ibig niya sa atin. Hindi ko alam sa inyo, pero ako po ay nalulugod at natutuwa patungkol dyan sa akin. That's good news. Sabihin niyo nga, good news. Tayo'y binuhay niyang kasama ni Kristo noong tayo'y mga patay pa dahil sa ating pagsuway o di kaya kasalanan. Naligtas nga kayo dahil sa kanyang kagandahang loob. Dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo Jesus, tayo'y muling binuhay na kasama niya upang mamunong kasama niya sa kalangitan. Praise God for that. Ginawa niya ito upang sa darating na mga panahon ay maipakita niya ang di masukat na kasaganaan ng kanyang kagandahang loob sa kabutihan niya sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Inuulit ko po yung binasa natin. Tayo daw ay niligtas sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Amen? By faith. Sabi nyo nga, by faith. It was by faith, okay, na tayo ay naligtas. At sabi niya dito, at ito ay kaloob ng Diyos. Regalo ng Panginoon at hindi mula sa ating sarili. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang maipagmamalaki ang sinuman. Kung ano tayo ngayon, ay gawa ng Diyos. At sa pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus, ay nilikha niya tayo para sa kamabubuting gawa na inihanda niya noong una pa man upang gawin natin ito. Napakaganda po nung salitang yan dito sa Ephesians. Makikita natin kung papaano nirelate dito, no, who we are from the very beginning, na tayo makasalanan pa lang. Oh my, yung pag-ibig ng Diyos, andyan na binigay na niya sa atin. Na even if tayo ay sumusuway, pero andyan pa din yung pag-ibig ng Panginoon sa atin. Kung kaya't we recognize, meron tayong katiyakan sa ating salvation na hindi ito galing or hindi ito dahil sa ating sariling galing, hindi sa ating sariling kabaitan. Kasi ang hirap nun. E di kung ganun, at irarangko natin kung sino ang mas mabait at pinakamabait dito. Si Brother Joey, siguro nasa number 23. Parang ganyan, ano? Huwag kang mag-alala, Brother Joey. Over 3,500 yon. Malapit. Diba? Top 50. Mataas pa din. Right? Nirarangko. Siguro si Andre. Ano sa tingin yung number ni Andre? Wow! Top 10? Okay.
Alright, hindi pa papugihan to, Andrea. Okay, alright? Pero alam mo yun, hindi nirarangko base sa ating gawa. Ito ay patungkol sa pag-ibig ng Diyos sa atin. And all by faith, by grace through faith. Sa habag ng Panginoon, yung grasya at habag niya, at ito ay napapasa atin sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Amen? Ang ating pananampalataya ay hindi natin bayad para tayo magkaroon ng salvation. Ang ating pananampalataya, ito ay ang ating response lamang. And even our faith is from God dahil siya ang author ng ating pananampalataya. Amen? So from the very start pa lang, hindi ito patungkol sa atin. Sabihin mo nga sa katabi mo, hindi dahil sa gawa. Hindi dahil sa gawa na napapasa atin ang ating kaligtasan. Amen? So, klaro yun. Meron tayong kasiguraduhan na tayo ay naligtas niya. Alam nyo, these past weeks or past month, nakailang beses kaming nag-handle ng wake service. Ito, I just want to be real, no? Mag-usapang ano lang tayo ngayon na naalala ko lang kasi ito. Siyempre tayo, lumaki tayo sa isang religious nation, right? And I think this is also good na pag-usapan natin ito. Ngayon, merong mga iba na hindi talaga alam kung papaano ba ito, yung bang prayer, na kung may wake service, meron pa ding iba na naniniwala na dapat ipanalangin ang mga yumao ng mga kamag-anak. So, I have to explain to them, paano ba yung basis nito? Habang tayo, mga kapatid, habang tayo ay nabubuhay sa mundong ito po yung tamang panahon na dapat nating gawin ang desisyon. Ano po yung desisyon na yon? Na gawin natin si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas sa buhay natin at tanggapin natin ang kaligtasan. Dahil pagkatapos po ng ating buhay sa mundong ito, the moment po na na hininga natin yung huling hinga natin, wala na po. Wala na pong chance. Kaya habang tayo ay nabubuhay, kaya nga we are preaching the gospel, the good news, sa mga buhay. Amen? Para ngayon pa man, gumawa na sila ng hakbang at they make the decision na tanggapin si Jesus bilang Diyos sa tagapagligtas at magkaroon sila ng katiyakan, kasiguraduhan, okay, pagtitiwala na sila ay ligtas na. That's also the reason why every opportunity na meron tayo sa church, we do altar calls for salvation. Tanggapin natin si Jesus. At kung ikaw tinanggap mo na si Jesus, meron ka ng kasiguraduhan. Hindi mo man yun nararamdaman parati kasi may mga, minsan masyado tayong nakarely sa feelings natin. But aren't you glad na yung salvation natin ay hindi base sa ating mga feelings? Ito ay base sa pananampalataya natin sa Panginoon. So mabalik ako dun sa kinukwento ko. So sa mga wake services, we gently explain to people na ang nangangailangan ng panalangin sa mga panahon na iyon ay yung mga naiwan na loved ones. Why? Kasi sila yung syempre, mamimiss nila yung kanilang loved one. But when it comes dun sa yumao, you know what? The moment na that person nag-breathe ng last breath niya, that's it. And of course, we do not want to create fear sa puso ng mga tao because we take that as an opportunity to give them, this chance na kung kaya't habang tayo ay nabubuhay, this is our opportunity. Dahil napakabuti ng Panginoon. In fact, sabi niya sa kanyang salita na, while we are still alive, He always makes a way. Gumagawa siya ng kaparaanan kung saan ang mga, those who have been banished away from Him may come back. He always is making a way for us, for people to come back to Him in repentance. Is that clear po? Right. So kasiguraduhan po ng ating salvation. Amen. Pastor, totoo ba yan? We can be sure. Opo. We can really be sure because we trust and we have faith in the Word of God. Amen. Amen. Another one, katiyakan sa pag-ibig ng Diyos sa atin. So, andun po tayo sa point number 1, no? Basahin ko po ang Romans chapter 8, verse 38 to 39. Sabi niya dito, sapagkat natitiyak kung walang makapaghihiwalay sa atin sa kanyang pag-ibig. Nothing and no one can separate us from the love of God. Do you believe that? Kahit ang kamatayan o ang buhay, ang mga anghel o ang mga pamunuan at ang mga kapangyarihan, ang kasalukuyan o ang hinaharap, ang kataasan o ang kalaliman o alinmang nilalang ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na ipinagkaloob sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus sa ating Panginoon. So meron tayong katiyakan, kapatid. Kaya nga during worship, I believe yun yung isang reminder ng Panginoon sa iyo. Hindi ka kailanman iniwan ng Diyos.
magkaroon ka ng katiyakan, kasiguraduhan na mahal ka ng Panginoon. Amen? Amen. And I believe na dahil sa pag-ibig ng Diyos sa iyo, kung meron mang binibigay ang Panginoon na instruction sa atin, alam mo yon, natatanggap mo yun at alam mo, di ba, na dahil meron kang relationship sa Panginoon, kung may instructions ang Panginoon sa'yo, andyan din yung willingness mo to obey. Right? To follow what it is na ini-instruct ng Lord sa iyo. Naniniwala ba tayo na ang Panginoon, ang parati po niyang iniisip, ang nasa kaisipan niya is always for our best? Yes. Di ba? So, it's always for our best. That's the reason why, pag binabasa mo ang salita ng Panginoon, kung nagme-meditate ka, at ang banal na spirito ay nangungusap sa iyo at meron siyang pinapasabi, meron siyang binibilin, no? Kapatid, I encourage you, you take that step of faith, gawin mo yun. Dahil kung galing sa Panginoon, it's always for your best. There might be times ng instructions parang, uncomfortable. Kagaya ng alin? You know, the past months, we've been talking about humility. It takes humility to ask for forgiveness, tama? Yeah, ayun na naman tayo sa forgiveness. It takes humility, you know, to come. Ilan po yung mga parents po dito? Ayan na, okay? Grabe, it takes humility to say sorry to your children kung alam mo na, oops, sandali, meron akong nagawa na hindi tama sa aking anak. Regardless kung ilang taon man yung anak mo, maliit man yan, teenager man yan, ay hindi pwede. Kailangan malaman niya na ano. O di kaya older man yan, tama? If alam natin na, oops, we need to reconcile, yan, it takes humility to do that. It takes humility to, say for example, may nangyari to sa neighborhood ninyo, and then kailangan mo mag-reconcile dun sa neighbor mo. It takes humility. And so on and so forth, you know. At ang Panginoon, siya ang magre-reveal sa atin. Is this making sense po to us? Hindi sa akin yan, yun lang sa katabi ko. Para sa ating lahat, ang salita at instructions ng Panginoon. Alright? So, yun po yung unang punto po natin na katiyakan sa mabuting Diyos. Ay, mabuti ang ating Diyos, kapatid. Lahat ng nais niya para sa atin ay para sa ating kabutihan. Again, maaring hindi pa natin nakikita ngayon, but I encourage you, you just keep meditating on His goodness. Pangalawa, mabuti ang Diyos at mabuti ang Kanyang gawa sa akin. You know, God is good and He's doing a good work in me. Sabihin mo nga, sa akin. Grabe, napaka-personal ng Panginoon. Yes, God is good to this church. Praise God for that. But I want you to know that God is good to you. He is good to you. In the midst of, you know, gaano man tayo kadami na nag-worship sa Kanya, even on a Sunday all over the world na nagpupuri sa Panginoon, meron kang puwang sa puso ng Panginoon. Nakikita Kanya at ang Kanyang kabutihan ay totoo para sa iyo. Right? Mabuti siya. At walang lumalabas sa Kanya kundi lamang kabutihan. So, you have to understand that na hindi nagkamali ang Panginoon sa iyo. Hindi siya nagkamali sa buhay mo na kung yung the fact that you are here. I want to encourage you because there are times na kung hindi natin nakikita again in a time of waiting, pag-aantay natin ng kasagutan ng ating mga panalangin, nagkakaroon ng madaming place of doubts and unbelief, no? And kung ano-ano yung minemeditate natin. I pray, church, that even in the time of waiting, huwag kayong mag-alinlangan patungkol sa kabutihan ng Diyos sa buhay ninyo. Huwag ninyong ibase ang kabutihan ng Diyos doon po sa circumstances na hinaharap po ninyo. Don't base it even, like say for example, nagtatrabaho ka, huwag mong ibase sa sweldo mo. Hindi nakabase ang kabutihan ng Panginoon sa estado mo sa buhay, kapatid. You know, ang kabutihan ng Diyos that is who He is sa buhay mo. Amen? So there is no comparison really. So church, you get rid of all those negativity at mag-focus ka kung sino ang Diyos sa buhay mo dahil ang Diyos ay mabuti sa iyo. Amen? Siya ay gumagawa ng kabutihan para sa iyo. Sabihin mo nga muli, para sa akin. Psalms chapter 8 verse 4 to 8. Ito, para sa lahat, para sa mga tao, ano ba ang tao upang iyong pahalagahan? O ang anak ng tao upang iyong pangalagaan? Nilikha mo siyang mababa sa iyo ng kaunti. Pinuspos mo siya ng dangal at ng luwalhati. Ginawa mo siyang pinuno ng lahat ng iyong nilikha. Sa lahat ng mga bagay siya ang iyong ipinamahala. Mga tupa at kawan, pati na ang mababangis, lahat ng ibong lumilipad at mga isda sa karagatan, at lahat ng nilikhang nasa karagatan. Who is man that you are mindful of him? No? And who are we?
He made us, He created us a little lower than Him. Actually, a little lower than Elohim. Ganun tayo ka-precious sa Panginoon. So don't ever belittle yourself. Dahil sa mata ng Diyos, you are precious. Okay ba yun? Pwede ba, just for a few moments, just close your eyes right now. Close your eyes and I want you to say this to yourself. Just say this to yourself. I am precious in your sight, O God. Sige, sabihin mo, I'm precious in your sight. Importante ako sa iyo, Panginoon. Maraming salamat po. I am important to you. Thank you so much. Come on, you remind yourself of that. Amen. Yan ay katotohanan. Yes? Na mabuti ang Diyos at mabuti ang kanyang gawa sa buhay mo. Maring isabihin mo, Pastor, naging mabuti ang gawa ng Panginoon, eto magkakasunod na problema ang nangyayari sa akin. Hindi ko man masagot lahat-lahat ng mga iyan. Hindi ko man maibigay yung mga specifics at mga kadahilanan. Pero kapatid, just hang in there. Just keep believing sa kabutihan ng Panginoon. And I pray and I declare that that is just a season. You know, ito ay temporary season where you're at right now and you're gonna go to the other side and that breakthrough is coming your way in Jesus' name. Amen? Amen. Sige po, palakpakan natin ang Panginoon, purihin natin siya. Mahalaga ka sa Panginoon. Napakadaming mga verses sa Bible that speaks of how important you are in the eyes of God. So please keep reminding yourself of that. Alam nyo, personal ang Diyos at personal ang kanyang paggalaw sa buhay mo. Nabasa ko tong verse na ito at babasahin natin sa English kasi itong verse na ito ay naisulat para sa nasyon ng Israel. At gusto ko na makita natin na in light of what's happening in the nation of Israel right now, God is a personal God to the nation of Israel. At the same thing, He is a personal God to us. Basahin natin sa Isaiah 43 verse 1 to 4, the message, para lang makita natin itong mensahe sa aspect na ito. But now, God's message, the God who made you in the first place, Jacob, the one who got you started, Israel, don't be afraid. I have redeemed you. I have called your name. You are mine. When you're in over your head, I'll be there with you. When you're in rough waters, you will not go down. Oh, we speak this to the nation of Israel right now in Jesus' name. When you're between a rock and a hard place, it won't be a dead end because I am God, your personal God. I mean, look at that. Sinabi ng Panginoon, dahil ako ay yung Diyos, at hindi lang yon, your personal God. The Holy of Israel, your Savior. I paid a huge price for you, all of Egypt, with rich Cush and Seba thrown in. That's how you mean to me. That's how much I love you. I'd sell up the whole world to get you back, trade the creation just for you. Matindi ang binitawang salita ng Panginoon sa nation of Israel. At nung nakita ko yung line na yun, ang sinabi niya na, I am your God, your personal God, that also spoke to me. Church, that's for you as well. Amen? Pag nakikita natin ang nangyayari sa nasyon ng Israel ngayon, at again, sabi nga natin kanina, hindi man natin ma-explain lahat, but it's also good for us to look at the history, especially coming from the Bible, kung papaano pinili ng Diyos ang nasyon ng Israel. At ang pinaka-main goal niya, kung bakit ang nation ng Israel ang kanyang pinili, dahil sa nasyon na yan, will come the Messiah. Yes? Jesus our Messiah. And so, with all these things, meron tayong kasiguraduhan that God is still not done with the nation of Israel. At hindi pa babayaan ng Diyos ang nasyon na yan. That's why we continue to pray for the nation of Israel. Amen? But the same thing, the same God that the nation of Israel should acknowledge, and that is Jesus Himself, He is the one that we acknowledge as a church. So bilang kanyang church, tanggapin natin ito that our God is, a personal God to us. Kung kaya kapatid, dahil personal siya sa'yo, namnamin mo yung personal relationship mo sa Panginoon. Amen? You take advantage of that. Totoo yun, personal siya sa akin, yes. So whatever it is na very personal man na prayers mo, sige lang, wag kang mag-atubili, wag kang mahiya. Ibigay mo sa Panginoon yan dahil nakikita ka niya at alam niya lahat-lahat ng mga bagay na yan. Yes. How many of you are glad that, He is not just God to you, but He is a personal God. Amen? At ang pangatlo po, last point natin, ang Diyos na nagsimula ay siya ding Diyos na tatapos.
He who began a good work in you, He is the one who's gonna complete it. Tandaan natin, mabuti ang Diyos, mabuti ang kanyang gawa sa buhay natin. Amen? At kung ano ang kanyang sinimulan, siya rin ang tatapos. Naniniwala ba tayo dyan? Yeah? So, kung hindi pa tapos ang Diyos, ibig sabihin, hindi pa tayo tapos. Yeah? Habang may buhay, hindi pa tapos ang Diyos sa atin. Yes. Come on, encourage someone. Hindi pa tapos ang Diyos sa'yo. Come on, encourage somebody. God is not done with you yet. God is not done with you yet. if for some of you in this place, nakita nyo na yung mga mabubuting bagay at nakakatuwa, I'm so blessed as a family. Praise God for that. But you know what? Things will get better. Why? Because God is not done with you yet. Now, kung meron ilan sa atin dito, pero medyo struggling, o di kaya average, okay lang. You know what? God is not done with you yet. From okay lang, you're gonna see things will be better for you. Amen? Kung yung iba sa atin dito, mabigat yung aking hinaharap, hindi ko maintindihan paano ko isolve itong mga problemang ito, kabilaan sa aking pamilya, sa aking business. I am telling you, kapatid, God is not done with you yet. Amen? Okay, siya ang nagsimula ng mabuting gawa. Let me remind you, ano yung isa sa mga mabuting gawa na sinimulan niya sa buhay mo? Yung salvation natin. Di ba mabuting gawa yon? Siya lang ang gumawa niyan. At hindi tayo niligtas ng Diyos para tayo ay pabayaan. Hallelujah! I want to say that again, hindi tayo niligtas ng Panginoon para tayo ay pabayaan at sabihin sa atin na bahala ka dyan. Hindi. Hindi yan nature ng Panginoon. Gusto niyang ipakita ang kanyang glory sa buhay mo. Come on! Be encouraged. Gustong ipakita ng Panginoon ang glory niya sa mundong ito sa pamamagitan mo. Kaya, you strengthen yourself in God. You encourage yourself in the Lord and you get ready. Humanda ka, kapatid. Ipapakita ng Panginoon ang kanyang glory sa pamamagitan, ng kanyang paggalaw sa buhay mo. Kung gusto mo yan, sabihin mo, tinatanggap ko yan, Panginoon. Amen? Okay, dahil siya lamang ang makakapagtapos kung ano ang kanyang sinimulan sa buhay mo. Okay, 1 Corinthians chapter 1, 8-9. Kayo'y gagawin niyang matatag hanggang wakas. Ulitin natin. Kayo'y gagawin niyang matatag hanggang wakas. Ilan ang naniniwala dyan? Yes. Upang matagpuan kayong walang kapintasan sa araw ng ating Panginoong Hesukristo. Tapat ang Diyos na tumawag sa inyo upang makipag-isa sa kanyang anak na si Hesukristo na ating Panginoon. That's why we do not give up. Kung kaya't patuloy tayong nananalangin na kung hindi pa natin nakikita ang kasagutan, we continue to pursue some more. Amen? Okay? Kahit redundant, no? Sige lang. Go pa din tayo, pursue pa rin tayo ng pursue. Why? Kasi naniniwala tayo na gagawin niya tayong matatag hanggang wakas. Praise God for that. Sa ating pag-aantay sa Panginoon, may mga pagkakataon. Also, I want to remind you, narinig ko to kay Pastor Josel Cañet, sabi ko, alam mo, totoo yun eh. Kasi, you might be in the will of God, and it's a good thing, nasa will ka ng Panginoon, but understand that God's timings are very important as well. Yes? So, kasama ng pagiging faithful natin at nasa will tayo ng Panginoon, intindihin natin ang kanyang timing sa buhay natin. At na-mention niya ito, sasabihin ko din po dito, isipin na lang natin ang buhay ni David, si King David po sa Bible. At that time, batang-bata pa si David at inanoint siya to be the king of Israel. Alala niyo yon? Yung time na yun na kung saan he was a shepherd boy. Okay? At, sa home ni Jesse, tinawag ni Jesse ang kanyang mga anak at muntik pa nga niyang makalimutan si David. Tandaan niyo yun? Okay? At during the time, inanoint si David as the king of Israel. Pero mind you, nangyari ba yun agad-agad? Naging king ba siya the next year? Aba, hindi. Hindi na-recognize na siya ay king agad-agad. In fact, after na na-anoint siya, anong ginawa niya? Di bumalik siya sa pastolan. Bumalik pa din siya sa pagiging shepherd. Ginawa pa din niya yung kanyang trabaho. Kaya alam niyo ba yun na ganun pa din ang ginawa ni David? Naging faithful pa din siya sa pinapagawa sa kanya ng kanyang ama. Hanggang sa how many years siyang nag-antay? For how many years? 15 years siya bago siya na-anoint na the king of Judah.
Okay, na naging king siya ng Judah 15 years. Hindi po ano yun, hindi biro yung 15 years at kung ano-anong nangyari. Napakadami pong nangyaring mga hindi kalugod-lugod na mga bagay, no? Sa buhay ni David before he became king of Judah. Eh, hindi pa siya king of Israel. It took another how many more years? 7 years bago siya maging king of Israel. Ano po yun? Mahabang panahon ng pag-aantay at hindi lamang nag-antay si David. He fought so many wars. Ang dami pa niyang mga nilabanan. Ilan sa atin dito, merong pangako ang Diyos sa atin. Kapatid, hindi ko sinasabi na kagaya ni David, mag-antay ka ng 15 plus 7 years. Again, personal po si Lord sa buhay natin. But I want to encourage you, yung timing ni Lord, antayin mo yan. Amen. At habang inaantay mo, sense it. Get to know Him. You know how He's gonna move and work in your life. Times and seasons. Yes? Dahil i-reveal din ng Panginoon sa iyo yan. Praise God. So I hope we're getting something from that. So trust, magtiwala tayo sa timing ng Panginoon. Okay. Philippians chapter 2 verse 13, yun napakadami pong mga verses ang ating binabasa ngayong hapon na ito kasi ito po ay talaga namang pag-encourage po sa ating lahat. Sabi niya sa Amplified, sa English, for it is not your strength, but it is God who is effectively at work in you. Tandaan po natin, ang Diyos na siyang nagsimula, siya rin po ang tatapos. At ito nga sabi niya, hindi sa pamamagitan ng ating kalakasan, but it is God who is effectively, sabi niyo nga effectively or mabisang kumikilos, no, sa buhay natin, both to will and to work, that is, strengthening, energizing, and creating in you the longing and the ability to fulfill your purpose for His good pleasure. So church, you have an assignment. God has started something good in you. Don't give up. Be faithful where you're at makikita mo yung fulfillment ng promise ng Panginoon sa buhay mo, all for His glory. Amen. Amen. 1 Peter 5:7, kung kaya't in the midst of waiting, again, kung may mga pagkakataon that you feel like you want to give up, medyo, alam mo yun, oh Lord, parang ang tagal. And there's so many concerns that you have in your heart. 1 Peter 5:7 says, casting all your anxieties, all your worries, and all your concerns, once and for all. Sabihin mo nga, once and for all. Cast it all on Him. Okay? For He cares about you with deepest affection and watches over you very carefully. Doon sa Tagalog, sabi niya, itapon mo. Itapon mo sa Kanya. Okay? Ihasik mo sa Kanya. Ibigay mo sa Panginoon. Ganun po yung casting all our cares. In fact, hindi mo lang ipasa. Talaga namang with force. Sige lang, ibigay mo, ihagis mo. Okay? At, you know, He cares for you. Oh, how He loves you. Oh, how our God cares for you. Do you believe that, church? Hindi pwede na binigyan ka ng Panginoon ng promise at hindi niya ipupulfill yan. Hindi siya ganoon. Hindi siya yung parang sasabihin lang niya, tapos paaasahin ka niya. Hindi paasa ang Diyos. Hindi lang paasa ang Diyos sa atin. Totoo siya. Tunay siya. Just wait and see. You know, it takes patience. Faith and patience, they go together. And the timings of God. Just recount and recall. Ang mga ginawa ng Panginoon sa buhay mo, be encouraged. Aren't you glad na even if you are not there yet, but that, you may not be where you want to be right now, but aren't you glad that you are not where you used to be? Diba sinasabi natin parati yun? I may not be where I want to be right now, but boy, I'm glad I am not where I used to be. Diba? Dahil gumagalaw ang Panginoon at hindi pa siya tapos sa buhay natin. 2 Peter 3:9, ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako gaya ng inaakala ng ilan. Sa halip, nagbibigay siya ng pagkakataon sa lahat sapagkat hindi niya nais na may mapahamak, kundi ang lahat ay makapagsisi at tumalikod sa kasalanan. Nung tayo ay niligtas, tinanggap natin si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas. Of course, ang nais natin ay eternal life at nasa atin na yun. Pero meron pang ibang plano ang Panginoon sa buhay natin kung kaya't nabubuhay pa tayo. At nais din niya na ang lahat ay maligtas. Amen? Be ready, church, dahil gagamitin ng Panginoon ang buhay mo. Dahil again, siya na nagsimula, siya ang tatapos. At alam mo ba kung ano yung pinaka-ultimate purpose niya? Kung kaya't narito pa tayo, para tayo ay maging partner niya. Kaya nga sabi niya sa Ephesians 2:10,
For we are His workmanship, His own masterwork, a work of art, created in Christ Jesus, reborn from above, spiritually transformed, renewed, ready to be used for good works, which God prepared for us beforehand, taking paths which He set so that we would walk in them, living the good life which He prearranged and made ready for us. The very reason why God is doing a good work in us, the very reason why nagsimula siya ng mabuting gawain at patuloy niyang ginagawa ito hanggang siya ay tatapos niyan, is that para tayo ay maging partner niya so that we become His workmanship para ipalaganap ang kanyang kabutihan at pag-ibig sa lost and dying world. So church, see yourself as a partner of God. Amen? There are a lot of times when the enemy is actually dinidisillusion tayo at dinidistract tayo sa mga personal matters na I'm not belittling all those problems. Pero dinidistract tayo ng enemy dun sa ultimate purpose ng Panginoon sa buhay natin as His workmanship. So I want to encourage you, even this week, in the midst of your waiting, find somebody to pray for. Remember, you are His workmanship. Kaya gumagawa ang Panginoon ng mabuting bagay sa buhay mo ay para ikaw din ay makagawa ng mabuting bagay, a work that God has prepared for you. I encourage you this week, pray for somebody. Amen? The Holy Spirit will reveal someone. I encourage you this week, give to someone, give a word of encouragement. Even if it's just a meal to somebody, give that, magbaon ka, tapos, baonan mo yung isang workmate mo na alam mo na sandali medyo facing a challenge, facing a problem, encourage that person. I'm sure, personal ang Panginoon at personal ang dealings niya sa'yo, but you hear from Him. You see yourself in the light of God doing a good work in you and that He is not done with you yet. Amen. Amen. Lahat po tayo sa lugar na ito, every head bowed and every eye closed. Nais ko po na imbitahan ang bawat isa sa atin na lalong-lalo na po yung hindi mo pa tiyak, wala ka pang katiyakan at kasiguraduhan doon sa sinasabi kong kaligtasan. May doubt ka kasi nga, yung hindi mo alam hindi ka sure sa sarili mo. Pero sinasabi ng salita ng Panginoon na kung ikaw, if you confess with your mouth, Jesus is Lord, believe in your heart that God raised Him from the dead, ikaw ay maliligtas. Yun ang kasiguraduhan natin. Dahil lahat tayo nagkasala. The wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus. So kung narito ka at nais mong tanggapin si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas, dahil siya lamang, He is the only way, He is the truth and the life. No one comes to the Father except through me, sabi ni Jesus. Gusto mo yan at nais mo, maaari bang itaas mong iyong kamay at ipapanalangin kita? Anyone in this place? Kung meron po. Thank you, Lord. Anybody, I see that hand. Thank you. Thank you. Anyone else? Or even online, kung nanonood ka at nais mo yan, ipapanalangin kita. O sige, church, tayong lahat ay mananalangin para tulungan po natin or makiisa tayo dun sa mga kapatid natin na for the first time ipapanalangin ito. Okay? You can put your hands down po. It's okay. Just say this prayer. Sabihin mo itong panalangin na ito. Say this after me. Sabihin mo, Panginoong Diyos, maraming salamat sa iyong pag-ibig sa akin. Binigay mo ang iyong kaisa-isang anak, si Jesus, namatay siya sa krus, wala siyang kasalanan, siya'y nabuhay muli, ako'y kanyang pinatawad. Kung kaya't sa oras na ito, tinatanggap ko si Jesus sa aking buhay bilang Diyos sa tagapagligtas. Jesus, maghari ka sa buhay ko. Ikaw ang aking Diyos. You are my Lord, my Savior. In Jesus' name, amen, amen, amen.